ang Russia natakot, munti ka ng pasabugin. Buti na lang nagpaliwanag agad, kundi may sasabog talaga. So ito yung pamagat na ating ating bibigyan ng reaction video, komentaryo, suggestion, criticism. Ito ay tungkol sa West Philippine Sea na naman. Alam nyo naman itong West Philippine Sea, matinding usapin to tungkol sa ating teritoryo, no? Lalong-lalo na itong mga incheck na to, mga gahaman sa ating teritoryo. So talagang nakakabwisit. So bibigyan natin reaction to kasi yung Russia, no, pumasok sa ating exclusive economic zone. Ngayon lang ngayon. So kaya nga nabahala ang Pangulong PBBM dahil itong Russian attack submarine na to talagang pinakamalakas na submarine ng Russia. So okay kung hilig nyo yung mga ganito mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel please guys like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle. Ito napaka-paborito ko ring vlogger to, no, si Melbs Castle. So please paki-subscribe din sa kanya, no. So and also siyempre don't forget na mag-subscribe din sa ating YouTube channel. Okay? Nang sa ganun marami pa tayong maibibigay na mga reaction video na katulad nito. Okay, umpisa na natin Ito ang literal na nagkagulatan. Russian Navy attack submarine nasa West Philippine Sea ngayon. Sobrang nabigla ang Armed Forces of the Philippines dito. Highly advanced attack submarine kasi to ng Russian Navy. Yun. At kayang burahin sa mapa ang buong Luzon. Naku. Dito i-deploy agad ang BRT o Serizal at sinundan ng US Air Force fighter jet. Tapos dinagdagan agad ito ng dalawa pang Philippine Navy warship. Hindi naman natakot ang Philippine Navy. Wow, tingnan nyo naman Hindi nyo ba napapansin? Pumasok sa ating exclusive economic zone ang Russian submarine. Attack Russian submarine Ito yung pinakamalakas na submarine ng Russia na kayang bumura. Kayang bumura ng isang bansa. Pero tingnan nyo naman ang sabi pinadala kagad ng Armed Forces of the Philippines ang 3 barko ng Pilipinas na mga high-tech din high-tech na kumbaga bagong modelo ng barko ng Philippine Navy at isang fighter jet na ito ay galing din sa Amerika. So ibig sabihin, parang tumatapang na yata ang ating mga sandatahang Pilipinas, lalong-lalo na ang Philippine Navy. So ayan hindi sila natakot Russian attack submarine yan. Matindi yan pero inutos kagad siyempre yung chief ng Armed Forces of Philippines na sundan kagad o i-intercept ang submarine ng Russia dyan sa West Philippine Sea. Sige, tuloy natin kung paano. Pero hindi nila to ipinagsawa ng bahala. Yon. Naka-surface naman daw kasi ang submarine at hindi ito nakasubmerge o yung nasa ilalim. Yon. Ibig sabihin, wala tong intensyong masama. Nang niradyohan naman ng Philippine Navy, galing daw sila ng Malaysia at babalik na ng Russia. Nagpaliwanag to sa Philippine Navy na walang masamang intensyon ang Russian submarine. Oo, yes, nagpaliwanag po ang Russian Navy. Mapayapa naman tong ini-escortan ng BRT o Serizal ngayon at papalayo na sa territorial waters ng walang problema. It was monitored by Western Command. They sent a 3 Navy ship to check on the reported presence of the escort dito. Yes. As of yesterday, the report from Westcom was wala sa area and they were able to got to the area na reported ang presence, wala na siya doon. Yun. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo naman nagpadala ang Philippine Navy ng 3 barko na itong barko na to hindi rin basta-basta yung pinadala ng Philippine Navy. Ito yung bagong modelo ng barko ng Philippine Navy na may mga missile. May mga anti-submarine din at missile. So talagang medyo
medyo tumatapang na yata ang ating Philippine Navy, no? Mabilis na ang kanilang response. Ayun ang maganda. Ayun ang pinakamaganda na ginawa ng Philippine Navy. Yun, talagang on the spot, talagang in-intercept nila. Kaya nga, dapat talaga laging ganyan. So talagang saludo talaga tayo kay PBBM, So talagang okay na okay to. Okay, diretso pa natin. Marcos Jr. nagulat sa balitang ito. Wala mang intensyong masama ang Russian attack submarine, pero mabuti nang nagpadala daw agad ng Armed Forces of the Philippines ng warship at fighter jet. Iyon! Siyempre, nakakaalarma talaga to. Alam nyo na, matalik na magkaalyado ang China at Russia ngayon. Sa West Philippine Sea. Yes. Sir, your comments that the Russian submarine has We let the military discuss it with you, but I don't think it is a subject at this. Sir, how concerning Let's wish Merry Christmas to all of these people. But sir, how concerning is that na merong Russian All of submarine? that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Kinumpirma naman ng aming O, tignan nyo naman, ang sabi ni PBBM, talagang nakakaalarma, pero hindi dapat maging kampante rin. Kasi nga, Russian attack submarine to, So, sabi ni Bongbong Marcos, so, nag-ano rin siya, siyempre, kumbaga, nabahala rin naman siya. Pero nandyan naman ang ating hukbong sandata ng Pilipinas para umalalay o rumesbak ba. Kaya handang-handa talaga. Tsaka isa pa, ang alam ko, kasama yung jet fighter ng Amerika na nagtaboy ng Russian attack submarine sa West Philippines, yung F-35 ng US. Kaya nga kasama na sa pagpapatrolya o mamanage sa West Philippine Sea ang US. Ayun ang magandang balita sa ngayon. So okay yan Philippine Coast Guard kasalukuyang nasa West Philippine Sea pa ang attack submarine ng Russia at papalabas na to sa exclusive economic zone ng ating bansa. Mas mabuti raw na antayin ang buong detalye ng Philippine Navy at yun ang tanim. Dahil militar ang umaaksyon sa gantong klaseng issue sa ating bansa. Like to confirm ang report ng Philippine Navy that there is a presence of a Russian submarine na monitor tayo dito sa may gawin ng Occidental Mindoro. Yon. As to the details of that, I think the Philippine Navy has much more information to share to the public. The only thing that we can give is the confirmation that such information is really accurate, that the Russian submarine passed through our exclusive economic zone. First time kong nakitang hindi Yun tignan nyo naman si Commodore Tariela. Nagpaliwanag. Taas noon na ngayon Dati ang tuwing nagpapaliwanag yan medyo bubulol-bulol. Ngayon, medyo taas kasi nga medyo malakas ng ating sandatang lakas. Lalong-lalo na ang Philippine Navy kasi nga maraming binibiling barko ngayon ang administrasyong Marcos talaga nagpapalakas ng sandatahang militar. Ayun ang maganda sa naging pangulo natin talagang binibigyan ng pansin ang ating maritime o ang ating mga Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ang Armed Forces, buong Armed Forces of the Philippines talagang binibigyan niya ng pansin at nagpapalakas talaga. Di nagdalawang isip ang Philippine Navy magpadala ng barkong panlima sa West Philippine Sea. Wala mang masamang ginawa ang Russian attack submarine, mas mabuti ng escortan na lang to palayo. Yon! Anong masasabi nyo sa mabilis na aksyon ng AFP? I-komento sa baba ang inyong salob. Ito ang O tingnan nyo naman napakabilis ngayon ng aksyon ng Philippine Navy. Alam nyo ba kung bakit mabilis ang aksyon? Kasi nga
marami na tayong binibiling barko na pandigma, na panggera, no? So, talagang ayun ang kumikilos sa ngayon. So, isa-isa nang dumadating yung mga binili na ng administrasyong Marcos dito sa Pilipinas, yung mga high-tech, mga bagong modelo, mga kumbaga barko ng Philippine Navy. Talagang bumubura din ng isang bansa, yung mga binibili ng ating gobyernong Pilipinas, ha. So okay, no, so magandang balita to, no. So okay, hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?